Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banalapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong maganap ng 50 araw ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mga nagkakaiba-ibang bansa ay iyong tipunin upang ang ngalan mo isambahin sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, nakapagsalita sa iba't ibang wika ang mga apostol na naghayag na tinanggap nila ang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudawismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa, o Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha, sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman, sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na yamang namamatay ang mga nabubuhay ayon sa laman. Dapat din tayong mabuhay ayon sa Espiritong ating tinanggap, dahil ito ang naghahatid ng buhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol sa San Pablo sa taga-Roma. Mga kapatid,
Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nanananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nanananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nanananahan sa inyo, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hiling ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung ipinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mamumuhay kayo. Ang lahat ng pinatatabuyan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumatanggap ng Espiritu ang pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinatanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ay nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos, at yamang mga anak tayo na tagapagmana ng Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sinasabi ni Jesus ang pagdating ng Espiritu Santo na siyang magtuturo pa ng maraming bagay at magpapaunawa ng mga hindi natin maunawaan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kay bibigyan niya isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. 2 Saturdays ago ay nagkaroon po ng mini class reunion yung mga kaklase ko ng elementary sa Immaculata, batch 89. Di nga lang ako nakadalo. Dahil nga Sabado ko sila ay magkikita-kita dahil karamihan ay walang pasok ng Sabado. Sabi ko, pag Sabado naman at Linggo, ako naman nang hindi maaaring pumunta. Pero in short lang po, pero doon sa mga post nila doon sa aming GC, talagang naging masaya, kwentuhan, flashback ng mga karanasan ng elementary at maraming mga bagay na napag-usapan, kanya-kanyang buhay. Ba't ko po ito sinasabi? Dahil yung mga ganyang mga pagkakataon, yung mga reunion, yan yung mga pagkakataon na nakasama natin muli yung mga, masasabi natin mga naging una nating kaibigan. Yung mga naging kaklase natin ng elementary, na hanggang makatapos sa elementary, tuntong ng high school, makakilala pa rin, kaibigan ng college, at kaya din may kanya-kanya ng mga buhay at pamilya, ay magkakaibigan pa rin, bagamat bihira ng magkita-kita. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng Pentecostes, kapistahan ng Espiritu Santo. Siguro po, kung merong isang pamamaraan kung paano natin mababatid ang Espiritu Santo ay hindi lamang siya Diyos, kundi mari nating ituring ang Espiritu Santo bilang isang kaibigan. Hindi lang siya isang Diyos, kundi isa ring kaibigan. Ang Pentecostes po, kung titignan natin sa kasaysayan, ito po ay hindi kapistahan ng mga Kristiyano. Hindi natin ito originally kapistahan. Hindi kapistahan po ng mga Hudyo. Kaya nga sa ating unang pagbasa, anong sinabi doon? Nung araw ng Pentecostes. So, ibig sabihin po noon, ang mga Hudyo, nagdiriwang na ng Pentecostes nila. Pero ano ba yung Pentecostes ng mga Hudyo? Ang Pentecostes po ng mga Hudyo ay tinatawag na Feast of Harvest. Dahil ito yung ika-50th day, na kung saan ang mga Hudyo ay nag-aalay na kanilang mga unang ani sa templo. Sila naglalakbay patungo sa templo, naglalakbay patungo sa Jerusalem para ihandog ang kanilang mga unang ani sa kanilang mga pananim. At hindi ho naglaon, itong Pentecostes ito ay ginawa na rin nilang paggunita sa pagbibigay ng kautusan ng kautusan ng Diyos kay Moises. Kaya sa ganitong diwa, maunawaan natin kung bakit nung araw ng Pentecostes ay maraming tao sa Jerusalem. Dahil nga ito'y kapistahan ng pag-aani. Maraming mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng daigdig ang nagpupunta sa Jerusalem para maghandog na kanilang mga ani. At kung bakit po merong kulog, kidlat, ay para maalaala nila, ito yung mga nangyari nung ibinigay ng Diyos ang kautusan kay Moises. Ngayon, kung yan ang Pentecostes sa mga Hudyo, ano naman ang Pentecostes nating mga
Kristiyano. Ito yung hayagang pagbaba ng Espiritu ng Diyos. Tandaan natin, nung mamatay si Jesus, ipinagkaloob na sa kanilang Espiritu. Ngayon ay hayagan na. At sa pagiging hayagan, nagsimula silang lumabas, magsalita sa iba't ibang wika. Kung kahit para maipahayag po ang mabuting balita, kung kahit masasabi rin natin na ito'y kapisan ng pag-aani. Bakit? Dahil aani ang simbahan ng napakaraming mga bagong kasapi. At ito'y magpapaalala na ang batas na susundin na ngayon ay ang batas na ng Espiritu ng Diyos. So, yan ang Pentecostes nating mga Kristiyano. At ito rin tinuturing natin, dahil nga hayagan na nagpayag ang mga apostol, itinuturing din nating kapistahan ng kaarawan ng ating inang simbahan. Mga kapatid, sa turo ng simbahan, isang Diyos, pero tatlong persona. Ang Diyos Ama, kinikilala natin bilang tagapaglikha. Ang simula at wakas ng lahat. Ang Diyos Anak, ang tagapagligtas, ang sinugo para sa ating kaligtasan. Ang Espiritu Santo, ano siya para sa atin? Paano siya pinakilala ng Panginoon? Patnubay, tagapagtanggol, katotohanan, mga aliw. Sa madaling salita, ang Espiritu ay isang kaibigan. Dahil kung ano yung kaibigan natin para sa atin, yun din ang makikita natin at mararanasan sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo ay isang kaibigan ng bawat isa sa atin. Patnubay. Sabi ni Jesus, isusugo ang patnubay, at bilang patnubay, anong gagawin niya? Maunawaan natin at ipaalala sa atin ang mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi na isang kaibigan para sa atin. Sila patnubay natin sa ating buhay. Sila minsan nagpapaalala sa atin ng mga bagay-bagay. Maring kapag tayo nagkakamali, pinapaalalahanan tayo. Isang kaibigan. Ang Espiritu'y tagapagtanggol. Pinagtatanggol tayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng sapat na lakas para makita natin ang tama sa mali, ang mabuti sa masama, at maharap natin ang mga tukso sa ating buhay. Ganun din ang isang kaibigan. Pinagtatanggol tayo. Ginagabayan tayo sa tamang landas, pamamaraan ng buhay. Kung kaya ito ang kaibigan na tinuturing natin ay hindi tayo inaakay sa tamang landas, baka hindi kaibigan iyan. Baka hindi kaibigan maituturing iyan. Ang Espiritu, hindi natin nakikita, pero alam natin nandyan siya. Ganun din na isang kaibigan. May mga kaibigan tayo, hindi natin nakasama araw-araw. Pinaglalayo ng lugar, pero kaibigan pa rin natin sila. Pinaglayo man ng lugar, hindi man madalas magkita, pero alam nating may kaibigan tayo sa kanyang katauhan. May pamamaraan ang Diyos na minsan mahirap ipaliwanag. Gumagabay, pinalalakas. Ganun din ang isang kaibigan. Sabi nga po sa isang kwento, minsan mayroong mag-asawa, yung lalaki nagkasakit, cancer. Gusto na sumuko, ayaw na magpatuloy ng kanyang treatment kasi nahihirapan na rin siya. Lahat ginawa ng asawa para makumbisi yung mister niya na pagpatuloy dun sa treatment. Pero ayaw. Pero minsan, naalala nung asawa na meron tong BFF. Kaya nung ginawa ng asawa,
tinawagan yung BFF. Dinalaw, kinausap. Dinalaw, kinausap. Ilang araw ding ganun ang nangyari. Pero sa bandang huli, nakumbinsi nung kaibigan na magpatuloy siya sa kanyang paggamot. May pamamaraan ng mga kaibigan natin na minsan ay tayo lang din nakakaunawa. May pamamaraan ng Diyos, bagamat minsan mahirap unawain, pero alam nating tayo ay ginagabayan sa tamang pamamaraan ng buhay. Mga kapatid, ngayong kapistahan ng Pentecostes, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng simbahan, sa biyaya ng Espiritu Santo, sa biyaya ng isang kaibigan. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya man ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanahog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya man ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Dumalangin tayo sa Amang nagsugo sa atin na kanyang banal na Espiritu, ating isamo, patubayan, sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang sinugong Espiritu ng karunungan sa simbahan, lalo na kay Papa Leon, ay makikayat sa mundo na kumilala kay Kristo ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang Espiritu ng pag-unawa ay bumaba sa mga bagong halal sa pamahalaan para sa kanilang matuwid na pamumuno, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang Espiritu ng tamang pagpapasya ay lumukob sa mga hukom nang maging patas sila sa pagpataw ng katarungan, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang Espiritu ng tibay ng kalooban ay pumuspos sa mga mahihina at walang tinig sa lupain, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang Espiritu ng sigla at pananindigan ay makamtin ng mga kabataan, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang mga yumao na bininyagan sa tubig at sa Espiritu Santo ay makamit ang kapayapaang walang hanggan, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito
ang pasasalamat ni Marlon and Cecil Aguilar, Jayan Louie, Jessin Liam, Jane Liu Calimon, Stephanie Flores, Maki Legaspi, Evelyn Cervantes at pamilya, para sa natatanging kahilingan ni na Josephine Bardos, Al Joseph Javier, Alfonso Alan Santos at Alan Mark Tacorda. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Apolinar Ligaya Catalig, Benvenido Cabildo, Tony Cruz, Ana Romero, Maracasina Laderas Manguinao, Danilo Inocencio, Edmundo Imperto, Elame Ibalio at Jaya Lopez. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Valentina, Orlando, Alexis, Elvira, Felisa, Juan, Vener, Yolando, Mamerto, Jennifer, Felisa, Jean Darrell, Ernesto, Eduardo, Edmundo, Romel at Leogarda. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain, isugos sa amin ng Espiritu at ang lahat ay mababago sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kay mga kapatido, pangampagain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo sa pagbabasbas ng Espiritu mga alay nito upang mapakinabangan ng iyong sambayanan. Sa paglingap mong sumasagip sa tanan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayo iyong nilubos ang ginanap na pagtubos na iyong anak na si Jesucristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu lumulukob sa mga taong tinubos na iyong tinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos sa bansay ikaw ang tinadakila, Espiritu lumilikha na nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Diyos makapangyarihan,
puspos ng walhati. Hosana sa kahitasan, pinagpalang narito sa ngalan Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linyapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat sama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapayarihan at ang kapurihan Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang laging hanap. Nauuhaw ako parang ikaw na lupa. Sa tubig ng iyong pag-aaruga, ika'y pagmamasdan sa dakulanay. Nang makita ko ang iyong nadalangin ako, nakataas sa aking kamay, nakagalak na awit, na ang papuri alay. Ngunit ako, ikaw, habang nahihimlay, pagkatang tulong mo sa pinay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawi, ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mabigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagkapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan. Sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamamagitan ni Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayod tayo at maging kaibigan ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.